I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Amen. Naimbag nga morning kakabsat. It's Thursday, July 3, 2025. At yun, ang bilis ng panahon dahil papasok na naman tayo sa third quarter ng taong ito. Napakabilis. Hindi natin mamalayan na anniversary natin next after 1 month ay mag-a-anniversary ulit tayo. Yan. Kaya good morning po, good morning. Yan sa mga nandiyan po sa unang-una sa mga kasamahan ko dito sa studio, unang-una sa ating operator na nag-iisang gwapo dito sa loob ng studio kasi mag-isa lang siyang lalaki. Kaya siya yung pinakagwapo. Then sa mga kasamahan ko dito, sa aking kanan at sa aking kaliwa, good morning sa inyo. Ganon din sa mga nandiyan po sa Google Meet. And napakaganda na i-open po ninyo yung camera. Yan, laging sinasabi ni Pastor, kaya nga Google Meet. Yan, para nagkakakitaan po tayo. Yan, so yan, paki-open po yung mga camera nyo po dyan. At ganun din sa mga nasa Facebook Live. Yan, kaya itong mga kasamahan ko dito, bigyan ko muna sila ng pagkakataong bumate. Yan, si Sister Krisha. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Enjoy natin ang pakikinig ng Word of God. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Nay, nanonood. At ganyan din po sa mga nanonood sa FB Live at sa Google Meet. Enjoy po natin ang pakikinig po ito. Amen. Sir Mar, baka gusto mong bumati? Ay, mamaya na lang daw po. At nag-iipon pa ng lakas ng loob para bumati. Yes, good morning po sa mga nasa Facebook Live. Facebook Live, saan po tayo? Pastor RJ, good morning po sa inyo. Ganun din po kay Ma'am Emilia Wayaway, good morning po sa inyo. Ma'am Heidi Sanet, good morning po. Kay Ma'am Rolin Sanet, good morning din po sa inyo. And Sir Digno, good morning po dyan sa Japan Gasinan. And kay Minchin, good morning sa iyo. Maganda makapag-join ka sa Google Meet. Yan. Minchin, ganun din kay Ma'am Christy. Ma'am Christy Kulyugan, good morning po sa inyo. Good morning din kay Sir Juni. Belated happy birthday po sa inyo. And kay Ma'am Joyce, good morning po sa inyo. Ma'am Rachel Geralde, good morning din po sa inyo. And kay Ma'am Mercy Cacho. And mga
mga viewers natin dyan sa Japan. Japan Gasinan. And ganun din po kay Sir Renaldo Havillonar. Good morning din po sa inyo. Yan, at sa mga nanonood po, yan, nanonood po kayo pero hindi po kayo nag-comment, good morning pa rin din po sa inyo. At ganun din sa kasamahan ko po dito na co-host ko po, Ma'am Virgie, batiin mo na yung gusto mong batiin. Yan, good morning po sa ating lahat. At sa mga hindi pa po gising, good morning. Ayan, at sa mga mga mothers po, ano po na, or mothers, or sino man dyan na nakikinig po kayo na meron kayong kasamahan po dyan sa bahay na working singles, ay napakaganda po na gisingin po nyo sila and then makasama po natin dito sa morning devotion po natin. At maganda po na naka Google Meet. Yan. So, yan naman, bigyan naman natin ng pagkakataon yung mga kasamahan po natin dyan sa Google Meet para batiin kung sino yung gusto nyong batiin. Ma'am Sabel. Imbag na imbag nga agsapa kada tayo amin. Good morning, good morning. Yan. Wala kang gustong batiin? Special. Yan. Ma'am Geraldine, magandang gawi po sa inyo dyan. Hello po. Yan. Baka may gusto po kayong batiin special. Wala naman, so far so good, wala naman po. Malapit na mapasukan, so third year college na po ako. Amen. Congratulations Amen. po, ma'am. Yan, hindi natin namamalayan. Third year na pala si Ma'am Geraldine. Oo nga pala. Wait nga pala, Ay, no? may third year. Sa mga nagnanais po, sa mga gustong humabol sa PSS, ongoing pa din po yung enrollment sa PSS. Yan, Ma'am Sabel, baka gusto mong humabol, open pa po yung enrollment. And ganun sa mga incoming sa mga incoming students po natin, yan, welcome po sa PSS. Ganun din kay Ma'am Geraldine. At ganun din kay Ma'am Emilia. Yan, third year. Third year na po pala sila. Isang taon na lang. Yan, kasama na sila sa Alumni Association. Yan, so anyways, Ma'am Geraldine, congratulations po ulit. Yan, so yan, sa ating Facebook Live, mayroon tayong 11 viewers. Yan yun, pakigising yung mga natin dyan, yung mga kasama natin dyan sa bahay na mga working singles para makapag-join po sa Google Meet. And then, ganun din po sa mga mga working singles na nasa Facebook Live, kung kaya naman na makapag-join sa Google Meet, kaya naman ng data, napakaganda na makakapag-join kayo sa Google Meet. Yan, para nagkakakitaan po tayo. At huwag po kayong matakot sa tanong, di ba? Hindi naman nakakatakot. Yan, Sister Ruby, may nakakatakot ba yung tanong? Nakakatakot ba yung tanongin ka? Minsan, tinatakot pa sila. Yan, hindi naman, tatanungin ka lang, sasagot ka lang naman, di ba? Sasagot lang naman. Kaya huwag pong matakot sa kung anong itatanong. Yan, wala namang mali sa isasagot po ninyo. Kaya huwag pong matakot. Ano po? Yan, kaya mga working singles dyan, yan, huwag lang dyan sa Facebook Live, mag-join po kayo sa Google Meet. At ganun din kay Ma'am Mayra Salarzon. Good morning po dyan sa inyo. Yan, so tuloy-tuloy na po tayo. Yan, sa pinag-uusapan natin, extended po yung ating lesson sa soul winning. Dahil sabi nga ni Pastor, ito yung nakikita niya na aminin natin o hindi, ito yung kulang sa atin. Diba? Ito yung kulang sa atin na mga members. And kaya na-extend po yung lesson po natin patungkol po sa soul winning. At lagi nga natin sinasabi na yung soul winning, ito yung heartbeat ng church po natin. Yan, kaya pag wala ng soul winning sa church, yan, ano yung mangyayari po sa church? Mamamatay. Diba? Kasi ito yung heartbeat po natin. Yan, kaya nga, kung meron man isang bahagi ng buhay natin na dapat umaapoy. And dapat maapoy, yun po yung soul winning life po natin. Yan, yun yung heartbeat dahil yun po yung heartbeat ng church po natin. Yan, kaya once na namatay yung soul winning, yan, we have heard na nakapakinig tayo ng marami patungkol dyan, na kapag namatay yung soul winning life natin, yan, so lahat na ng bahagi ng buhay ng party ng buhay natin, mamamatay na rin yan.
Yan, di ba? Tatandaan po natin, yun yung reason bakit ang Panginoong Kristo Jesus ay pumunta dito sa lupa. Yan, siya yung nag-set ng unang example of soul winning. Yan, kaya wag nating hayaan na yung soul winning mamatay yan sa ating buhay. Tandaan po natin yan, and yun po yung heartbeat ng church po natin, yung soul winning. At we have seen a lot, nakikita natin sa hindi lang sa paligid natin, nababalitaan natin and sa ibang bansa, and sa isang church na nawala yung soul winning nila, unti-unti na namamatay yung church, di ba? Yan, kaya nga sabi last time at nagkaroon ng fellowship dito, andito sila Pastor Bernard, andito sila Pastor Morphe, na sa lahat ng mga issue sa Baptist churches ngayon, yan, dahil yun sa katamaran sa soul winning. Yan, dahil kaya nagkakaroon ng problema dahil yun sa katamaran, sabi nga ni Pastor Bernard, isa lang yung punot dulo niyaan, katamaran sa soul winning, 'di ba? Yun, kaya ito yung isang bahagi ng buhay natin na dapat nating paapuyin at panatilihin natin na umaapoy. 'Di ba? Yung umapoy tapos bumagsak. And paapuyin natin at patuloy i-maintain natin yung apoy natin sa soul winning. And tatandaan natin, ito yung heartbeat ng church. Yan, kaya para mas marami tayong mapakinggan, Ma'am Virgie. Yan, sama na. Ayan, good morning po ulit sa ating lahat. At yun nga, so, tamang-tama lang yung nabanggit ni Ma'am Ginida na yung paapuyin natin yung soul winning life natin. At yun nga, pasalamat talaga tayo at yung privilege na meron tayo, 'di ba, sa simbahan na ito. Dahil pag sabi ko pag tuwing tinatamlay tayo or naglalaylo or parang nawawalan ng gana or tinatamad, meron tayong motivation. Laging meron tayong pastor na nagpapaalala, 'di ba? At meron tayong word of God na yung set of truth. Ayun na nabanggit kanina, 'di ba, yung division ng ibang Baptist churches, yung mga nangyayari sa ibang Baptist churches, 'di ba? Kung alam niyo lang yung nai-encounter ng mga soul winners dito sa church sa labas. Madaming personally din ganun. So dito tayo sa sa Colossians chapter 3 verse 1 to 2. Ayun. At dito yung sabi nga kung paano tayo na mamomotivate and paano natin imo-motivate, 'di ba, yung sarili natin na magkaroon ng fire sa 'di ba, ng excitement sa soul winning life natin hanggang sa discipleship. At ayun, sabi niya dito sa chapter 3 verse 1 and 2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right throne, on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. And sa Acts chapter 2 verse 41 to 44. Ayun, kung i-highlight ko lang yung church nung nag-preach si Peter, nung nag-soul winning siya, 'di ba? Yan, sabi niya dito, verse 41, then they that gladly receive his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things in common. Ayun. So, dito sa sa Colossians, dito sa yung pag-i-encourage ni Paul, 'di ba? Sa mga believers na yung 'di ba, nabanggit namin yung kaligtasan, 'di ba? Yung assurance of our salvation lagi, na you always go back to basic, na yun nga, yun lagi yung sabi ko na motivation ko. Kasi iba yung, sabi ko nga, iba yung transformation ng buhay ko, iba yung personal experience ko nung tinanggap ko si Jesucristo. Yan. Kasi karamihan nga, sabi ko na yung pagtanggap natin kasi minsan kay Jesucristo yung mga experience ng iba na parang napaka-ordinary yung treatment, 'di ba, natin. Pero hindi kasi ganoon yung yung tawag doon,
hindi ganun yung may experience mo, yung mararamdaman mo, di ba? Yung personal experience mo mismo kapag talagang joyfully or gladly receive His word, pag talagang tinanggap mo si Jesu Kristo. Di ba? Meron kang andun yung kagalakan, andun yung tuwang-tuwa ka, andun yung assurance mo talaga, yung para kang nabunutan ng tinik, yung ganun. Ewan ko lang sa kaya ang hirap din na i-ignore yun kapag nire-recall ko kasi yung time na tumanggap ako, those were the days na hirap ako sa sarili kong sitwasyon, ganun. Emotionally, nag-struggle ako talaga noon. Yung parang high school ka pa lang, di ba? Sabi ko nga, yung experience ko personally, hindi ko na nakikitang na-experience ng mga high schoolers ngayon. Kasi parang ang dali na lang ng buhay nila, di ba? Kaya tapos bigla mong tinanggap si Jesu Kristo, yung gano'n na yun na lang yung pinangahawakan mo na protection mo, na comfort mo. Kasi wala kang makuhang comfort sa iba. And yung transformation ko na yun, di ba, yung pagtanggap ko na, yung salvation ko na yun, na treasure ko. Yan, hanggang ngayon. Kaya pag syempre ako, halimbawa ngayon na nagsusoul winning, di ba, or yung gano'n, pag nakikita ko yung sarili kong tinatamad or ganun na hindi gaanong kumikilos, ganun, tuwing babalikan ko yung nakaraan ko na namomotivate na naman ako. Kasi iba yung talaga, iba yung experience. O diba? Kaya magandang, yun nga, balikan mo yung salvation mo, tapos i-internalize mo, diba? Kumbaga, pag-isipan mo ulit ng mabuti. Ipanalangin mo ulit yung sarili mo kasi ano ba talaga yung, di ba, yung way ng pagtanggap mo noon. Baka sumabay ka lang sa panalangin. Baka naman lang, di ba? Baka talagang hindi mo naintindihan. Akala mo, tinanggap mo, pero bakit, di ba, pag nakikita mo yung sarili mo, bakit wala kang transformation? Bakit wala kang burden? Ngayon. Kasi dapat talaga, di ba, may burden ka kasi masaya ka na tumanggap. Tapos, ngayon, naalala ko pa nga yung nag-share sa akin ng gospel pero wala na akong contact sa kanya. Diba? Kaya may mga, syempre, andyan pa sa paligid yung mga naka-witness sa akin kung paano ako nag-active sa church, paano ako nag-participate. Andyan pa yung mga nakakakita sa akin. Ayun. Kaya pag, syempre, nakakasalubong ko sila, nakikita nila ako dito, or sa daan na nag-share ng gospel, di ba, naalala nila yung naalala namin yung nakaraan, nakasama ko pa sila sa pag-share ng gospel. Ayun, kaya malaking bagay yung, ayun. And dito sa in relation to, dito sa chapter 3, Colossians chapter 3 verse 1 and 2, di ba, if ye then be risen with Christ, alam naman natin, di ba, na kung talagang ligtas tayo, di ba, andun kusa tayo na magkakaroon ng burden. Kasi parang imposibleng wala, di ba? Imposibleng wala kang burden. Imposibleng baliwala lang sa'yo yung kaligtasan mo or yung souls. Kasi kaya mahirap yung nakikinig lang tayo sa nagbahagi sa atin. Mahirap yung by knowledge lang natin naintindihan talaga. Pero hindi talaga natin sinapuso. Di ba, yung salvation, yung kaligtasan. Ngayon, kapag tatanungin ka ulit, diba? Kaya dito, sabi niya, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Ayan, and this is, this is action word, diba? Seek. Yan. Baga, seek those things which are above, where Christ sitteth on the hand of God. Diba? Kumbaga, fixated dapat yung focus natin sa heavenly things, heavenly investment. Diba, sa spiritual aspect dapat tayo naka-focus, hindi sa material na bagay or kung ano yung inaalala natin dito sa mundo. Yun na napakinggan ko nga yung testimony ni Ma'am Myra kagabi, di ba, na sabi ko nagpo-pray nga din ako kasi nakikita mo yung struggle habang nagte-testimony siya. Na, di ba, yung si Sir Dennis na yung work na sobrang, alam mo, yung kaagaw talaga ng trabaho, yung
Imagine mo yun, ministry. Yun, nakikipag-battle ka sa mundong ito, 'di ba, na talagang kukunin talaga ng diablo yung oras mo in any way na, 'di ba? Bibigyan ka talaga ng kahit anong reason na ay kasi ganito lang tapos ano. So, but then yung sa soul winning, at least ano naman, kung sa working singles may mga busy din tapos talagang hati talagang oras ko, talagang wala akong ano, naka-duty or whatever. Pero yung soul winning naman yung pinag-uusapan natin dito, kung ilang souls na ba yung nare-reach out natin sa working field natin, 'di ba? Kung active naman tayo sa labas na kahit na sabihin natin wala tayo sa ano, wala tayo sa gawain involvement sa church na dahil nga wala tayong oras. Pero kung pinapakita naman natin na active tayo sa soul winning sa labas, nabahagian ko yung ka-workmate ko, may nabahagian akong, 'di ba? Kasama ko sa trabaho, yung mga ganun, or may naba-Bible study. Yan, naalala ko si Sir Joan Bisuelo, yung batchmate namin dito sa class committed na, 'di ba, yung sabi niya na habang nagka-klase kami, naka-virtual siya, pawala-wala ang signal na sa barko siya. Tapos, mababalitaan mo, 'di ba, na nandun siya sa barko despite of yung busy na or hectic na schedule niya sa barko. Tapos nakakapag-Bible study pa din siya, 'di ba? Doon na niya ginawa na niyang mission field niya, 'di ba, yung sa barko. Ayan, kaya ang hirap na parang din pag nagre-reason out lang tayo tapos pero yung soul winning hindi naman nawawala yung souls sa paligid natin, 'di ba, sa katabi natin, sa mga kung sino yung nakakasalamuhan natin sa working field. Ayun. So, in that case, syempre alam naman natin na mag-glorify ang Panginoon. Kaya if we just seek yan yung things which are above, yan, where Christ sitteth on the right hand of God, set your affection. Yan. Kapag syempre, yung natin, kung saan ba talaga nakatuon yung pansin natin, yung affection natin, 'di ba? Na alam naman natin, dalawa lang yan. It's either sa spiritual aspect, 'di ba? Or sa material or dito sa mundo. Kaya yun talaga yung pinaka-struggle ng karamihan, 'di ba? Yung source of living, or kaya tapos yung sa material na bagay, 'di ba, nag-aalala, lagi tayong nag-aalala. Ayun, pero hindi naman excuse yung kasi kahit wala nang kinalaman yung pag reach out mo ng souls, nag-aalala ka sa mo, 'di ba? Kaya yun parang hindi naman, sabi nga ni Pastor, hindi naman mahirap mag-reach out ng souls. Ayun. Kasi naman yan hindi naman natin trabaho yan. Trabaho ng Panginoon na instrument lang dapat tayo. Ayan. Kaya kapag dahil sa nakafocus yung isip natin, puso natin sa trabaho or sa material na bagay, tas hindi na natin naalala na mag-share ng gospel, 'di ba? Yung ganun share. So yun yung isa sa mga mapo-point out dito na setting your affection on things above. Na kahit na wala tayo busy tayo, sabihin nating busy tapos na sa work, hindi naman mawawala ito 'di ba? Pwede pa rin naman nating i-focus yung isip natin, yung puso natin sa spiritual aspect, sa kung ano yung makaka-glorify sa Panginoon. Ayun. And dito nga, sabi niya sa Acts chapter 2 verse 44, sa 41, then they that gladly receive His word. So, yung church noon na, yun nga, magandang natin, kung magandang i-meditate natin or tingnan natin yung bigger picture ng church noon, 'di ba? Kasi yun kasing kagandahan pag pag lagi kang nakikinig ng tawag doon, preaching, or kung paano nagsimula ang church, 'di ba, sa Baptist history, yung mga ganun na gladly receive His word, were baptized. Yan. And the same day they were added unto them about 3,000 souls. Dito yung dito kasi nakita natin yung power, 'di ba, ng Holy Spirit, kung gaano nag-submit yung mga ligtas dito. So merong may result
ang salvation. Yan, hindi pwedeng wala. Yan, hindi pwedeng hindi pwedeng tumanggap ka tapos ay kasi bigla kang magre-reason out, 'di ba, na ay nabaptize ka pa tapos ay kasi busy ako. Yung ganun, hindi ako makakapunta sa church. Tapos ay wala biglang bigla kang bumalik sa sinful nature mo. 'Di ba? So yung ganun, kailangan talagang kailangan mong i-check yung salvation. Balikan mo ulit talaga kung paano mo tinanggap si Jesucristo. Ano nga ba yung naging impact niya sa'yo? Paano mo nga ba na absorb, 'di ba, yung death, burial, and resurrection ni Jesus Christ? At dito pinakita yung 'di ba? Pinakita yung result ng pagtanggap nila, yung outcome ng church. Anong naging result niya dito, 'di ba? Naging sila, they were driven by the Holy Spirit talaga, na they all sabi niya sa verse 44, and all that believed were together and had all things in common. Kaya yung description ng isang church, including na syempre yung Great Commission, 'di ba? Andun na yung, kaya nga kasi ang church is defined as a group of baptized believers, 'di ba, na carrying the Great Commission. So the same thing dito sa sa Book of Acts, 'di ba? Kaya maganda na magandang inaaral 'yan. Kasi minsan syempre inaaral natin yung yung Bible, searching the scripture, 'di ba? Meron ka ding alam mo yung desire na aralin kung ano nga ba yung history ng church noon. Minsan pag mga ganun na inaaral na din natin kasi yung doctrine, yung Bible, doon din natin na-realize kasi yung 'di ba, yung ay ganito pala. Kaya 'di ba sa Bible ang word of God din talaga is a mirror na nasabi. It's a mirror, ipapakita yung kung ano yung pagkukulang mo, anong klase kang tao, 'di ba? 'Di ba yung word of God, kapag babasahin mo, pag-aaralan mo, doon lahat magre-reflect, 'di ba, kung paano ka dapat mag-obey as anak ng Diyos, ano yung mga itatama yung mali mo, 'di ba? Magre-reflect lahat. Ayan, kaya ililid ka at itatransform ka, i-enlighten ka, i-heal ka, yung mga ganun. Kaya pag wala talagang ganun na experience mo, ayun, hindi mo din talaga yung burden for souls. Kumbaga kasi interconnected naman lahat. 'Di ba yung natin, yung interconnected lahat 'yan sa Great Commission. Kasi yung bottom line kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, 'di ba? Bakit tayo nag-i-involve sa ministry? 'Di ba? Bottom line kasi is the Great Commission. So, yun lang naman, it's just a reminder 'yan para sa akin din at sa mga viewers. Yan, to God be the glory, Ma'am Jen. Amen. Thank you, Ma'am Virgie. And tunay nga po na kung meron, sabi ni Ma'am Virgie kanina, binabalikan niya yung nakaraan. Kung meron man Wag yung heartbroken. Yun na nga kung meron mang nakaraan na masarap balikan, yun yung araw na tayo ay naligtas, di ba? Yung nakipag-break. Kasi marami tayong mga past, di ba? Marami tayong mga past, at yun nga, natatawa si Sister Ruby kanina, parang may past siya. Pero sabi ko nga, kung meron man tayong past na masarap balikan, and masarap balik-balikan, walang iba kundi yung araw na tayo ay naligtas. Yan, na merong tao na nagbahagi sa atin ng kaligtasan. And so, yun po, yun, di ba? Nakakatuwa yun And huwag mo na makalimutan man lahat. At saka, alam mo, yun yung isa sa mga sa buhay natin bilang isang Kristiyano, yun yung isang isang pangyayari, isang ganap sa buhay natin na hindi natin makalimutan. At sabi nga ni Ma'am Virgie, yun din yung nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagsusulwining din ngayon. And sa karagdagan doon sa sinabi ni Ma'am Virgie, so isang reason kung bakit tayo nagsusulwining ay dahil our salvation experience is compelling us. Compelling, ibig sabihin ng compelling is this irresistible way. Yan, alam mo yung hindi ka mapigil, 'di ba? Hindi ka mapigil. Yan, hindi ka mapigil sa pagsusulwining dahil yan yung experience mo 'di ba?
And experience mo. Ito yung experience natin. Yan, yung experience natin na tayo ay nakarinig ng gospel. Ito yung nagko-compel sa atin para tayo ay magpatuloy sa soul winning. And diba? Kaya nga sabi ni Ma'am Virgie kanina. And ang sabi ni Ma'am Virgie kanina na kapag naranasan mo na, yan, meron kang ikukwento. Diba? And kaya nga sabi nga nung isang preacher, and bakit wala kang naikwento? Bakit wala kang na-share? Wala ka bang na-experience? O, diba? And narinig natin kay Pastor, it is impossible for us na save ka na and naranasan mo yung grace ng Panginoon at hindi mo yan maibahagi sa iba. And diba? It's a selfish reason and selfishness. And diba? Kaya minsan parang, minsan nga diba? Pag nakakaramdam tayo ng kahirapan, and may hardships, may disappointment, parang gusto natin, sana bumalik na yung Panginoon. Sana rapture na, di ba? Ganun yung iniisip natin. Pero parang selfish tayo kasi alam natin na may mga may mga tao na hindi pa ligtas. And may mga tao na babahagian pa natin ng salita ng Diyos. And tuloy nadadamay sila kapag may pag may kabigatan na tayo, may maraming gulo, nababalitaan natin yung war doon sa Iran, nababalitaan natin yung kaguluhan sa Israel. Sana bumalik na yung Panginoon, 'di ba? Napaka-selfish naman natin. Napaka-selfish naman natin na sabihin natin na sana bumalik na yung Panginoon. And knowing na may mga tao na hindi paligtas. And 'di ba? And kaya kung meron ng isang bagay na nagtutulak sa atin para gawin yung soul winning, ito po yung salvation experience po natin. And kasi nga naman, wala kang maikukwento. Kaya nga yung mga unbelievers, di ba? Mga unbelievers, yan, paano sila magsa-soul winning? And paano nila i-share yung gospel? And kung wala naman silang naranasan, di ba? Wala naman silang experience. And although pwedeng magturo, yan, pero yun nga, paano ka magiging witness kung wala ka namang na-witness, di ba? Yan, pero sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 9 verse 17, 'di ba? Very familiar verse po sa atin yung verse po na ito. And so sabi po ng Bible po dito, for if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. What is my reward then? And verily, that when I preach the gospel, sa verse 16 muna, and sabi ng Bible, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Yan, so sino po yung nagsasalita po dyan? Walang iba kundi si Paul. Yan, so sabi po ni Paul po dyan, hindi siya, alam naman po natin si Paul, di ba? Kilala po natin si Paul. And nasabi na ayon po sa Biblia, yan, siya po yung persecutor, 'di ba? Ng mga Christians. Pero nakarinig siya ng gospel. 'Di ba? Nakarinig siya ng gospel, and sabi ng Bible, nagpagamit siya sa Panginoon. And 'di ba? Meron siyang experience about salvation. Yan, at sabi ng Bible po diyan na meron siyang experience about salvation, and ito po yung gusto din niya na ma-share sa iba. And in fact, kung itataas po natin sa itataas po natin yung po natin sa Romans, and Romans chapter 9 verse 2 and 3. And sabi ng Bible diyan, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. 'Di ba? Ano po yung nagbibigay? Ano po yung nagbibigay ng great heaviness? And grabe yung pagkaano ni Paul diyan, 'di ba? Pwede naman niyang sabihin heaviness, 'di ba? Ma'am Virgie, pag sinabing heaviness, mabigat na 'yun, 'di ba? Pero dinagdagan pa niya ng great. Yan, sa mga matatalino sa English. Di ba? Iba yung impact niyan, great heaviness. And di ba? And sabi diyan, continual sorrow. And pwede nang sabihin naman diyan na sorrow, nagbibigay sa kanya ng heaviness, nagbibigay sa kanya ng sorrow. And pero bakit sabi diyan continual sorrow? So grabe yung grabe yung burden ni Paul. Saan po siya naboburden? And sa mga kaluluwa na hindi pa ligtas. And di ba? And bakit? Kasi meron siyang salvation experience. Meron siyang naranasan. And kaya nga naalala niyo yung sabi ni Pastor na kapag
kapag sinasabi mong ligtas ka, tapos wala kang burden, and wala kang puso sa mga hindi pa ligtas, and ikaw na lang makakapagsabi niyaan kung totoong ligtas ka na. And dahil ang isang tao na totoong tumanggap sa Panginoon, magkakaroon, sabi naman ni Ma'am Virgie kanina, magkakaroon ka ng desire sa gawain ng Panginoon. Magkakaroon ka rin ng burden sa kaluluwa na hindi pa ligtas. Amen. 'Di ba? Yung isipin mo pa lang yung kalagayan ng tao na mapupunta sa impyerno, yun pa lang eh. And isipin mo yung kalagayan niya, isipin mo yung magiging kalagayan niya kapag hindi siya tumanggap sa Panginoon. 'Di ba? Isang ano din 'yan, isang bagay din yan na magtutulak sa atin kung hindi ako nagkakamali. Yan sa mga first year Bible students, di ba? Nadaanan niyo yan sa personal evangelism, di ba? And isang doon, yan yung hell is requesting us. Di ba? Yan, kaya sa mga hindi pa nag-enroll sa Bible School, ongoing pa po yung enrollment. Yan, isang subject po yan sa Bible School. Baka sakaling doon kayo maniligtas pag nag-enroll. Yan, kaya, yung salvation experience natin, ito talaga yung mag-compel sa atin para maging on fire tayo sa soul winning. Yan, kagaya nga ni Paul, sabi dyan, ano yung nagbibigay sa kanyang heaviness? Yan, great heaviness, ano yung nagbibigay sa kanya ng sorrow? And yung mga lost souls. 'Di ba? And kaya nga sabi sa 1 Thessalonians yun, hindi ko na basta sa Thessalonians doon na si Paul ay day and night yung kanyang pagtutoil, 'di ba? Para lang maabot yung mga unsaved. 'Di ba? Bakit? Kasi ayun siya, meron siyang karanasan, meron siyang naranasan patungkol sa salvation. 'Di ba? And kaya tayo bilang isang ligtas, tayo dapat kung meron mang magmamalasakit sa mga hindi pa po ligtas, tayo po dapat yun na ligtas na. And 'di ba? Yan, tayo po dapat na ligtas kasi walang alam yung mga hindi pa ligtas. Sabi nga ng Bible and they cannot understand the things of God. And bakit? Kasi hindi pa nga sila ligtas. 'Di ba? And paano nila gagawin? Paano sila magkakaroon ng malasakit sa lost souls? And kung wala silang naranasan. And kaya nga napakaganda na gamitin tayo ng Panginoon para maabot din po yung mga hindi pa po ligtas. Yan. So hindi lang si Paul yung mababasa natin diyan sa Bible na pagkatapos niyang maligtas ay naibahagi din niya sa iba. And dito po sa book of John. And John chapter, yan. So una po si Paul, and then dito po sa book of John, and may makikita po tayo dito. Yan, dito po sa 41, sabi diyan, John chapter 1, 41, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Yan, di ba? Yan, si Andrew. Yan, pagkatapos po niyang narinig yung gospel, and kanino po niya ibinahagi? Sabi niyang Bible dyan, he first findeth his own brother Simon. And di ba? Hindi siya nanatili na naligtas siya, tapos okay na, yes, okay na ako. Di ba? Yan, yes, okay na ako, sold na ako. Di ba? And ibinahagi niya sa iba din. At ang unang-unang binahagian niya ay yung kanyang brother. Yan, kaya dyan natin nakikilala si Andrew And di ba? Kaya nga laging paalala ni Pastor sa atin, kung meron man tayong uunahin na babahagian, i-check lagi natin yung salvation nila, walang iba kundi yung family po natin. It will start sa ating family. Yan, di ba? Yan, mag-uumpisa yan sa ating pamilya. At hindi lang si Andrew. Yan, hindi lang po si Andrew yung sinasabi ng Bible po dyan. Yan, baba po natin dyan sa verse 45. Philip findeth Nathanael and saith unto him, We have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Diba? Hindi lang po si hindi lang po si Andrew, hindi lang po si Paul, hindi lang po si Andrew, kundi sabi ng Bible, yan si Philip. Diba? Yan, so hindi na natili sa kanila lamang.
Ano ba? Yung salvation experience nila, yun yung nag-compel sa kanila para ibahagi din sa ibang tao si Kristo. Para ibahagi rin yung gospel sa ibang tao. Yan, di ba? And kaya nga, lagi na sinasabi ni Pastor sa atin, it is impossible na sinasabi natin na ligtas na tayo, na wala tayong burden, wala tayong desire, and wala tayong puso sa hindi pa ligtas. Yan, di ba? And kasi nga meron tayong there is something in us. Meron tayong karanasan na dapat nating ibahagi din sa ibang tao. And di ba? And alala nyo sa mga pinili tayo ng Panginoon para ibahagi yan sa ibang tao. Sabi ko nga walang iba na magmamalasakit sa kanila yan kundi tayo na merong salvation experience. Yan, di ba? And sa pag may mga tayo sa experience natin sa work, experience natin sa napakaano natin na ibahagi doon sa iba. Yan, di ba? And bakit yung salvation experience natin, bakit hindi natin ibahagi sa iba? And sabi nga, hindi naman kinakailangan pumunta ka pa sa malayo, mag-area ka pa para maibahagi yan. And sa family pa lang, di ba? Sa family pa lang. And then sa lalong-lalo sa mga working, di ba? Minsan hindi nakakasama sa mga saturations, mga ganyan. Pero dyan pa lang sa work mo, pwede ka nang gamitin ng Panginoon dyan. Yan, ito na yung magiging mission field mo, di ba? And may mga pa dyan, maaring may mga tao pa dyan na hindi pa nakakarinig ng gospel. Yan, kaya nga sabi ni Pastor sa atin, madali lang naman yung soul winning, di ba? Yan, ang soul winning, ibabahagi mo lang yung naranasan mo. Diba? Ibabahagi mo lang yung kung paano ka rin nakatiyak ng kalamitan. Yan, salvation experience. Kung may experience ka, and madali mo lang siyang ibahagi sa iba. Pero kung wala ka nga namang ma-share. Diba? Yan, at tatandaan po natin, tayo po ay bunga. Yan, tayo po, bawat isa po sa atin, bunga po tayo ng salvation experience ng iba. Diba? Bakit may nakapag-share sa atin? Kasi may nauna sa atin. And i-share nila yung salvation experience nila. And kaya lagi niyo pong narinig po dito sa amin na huwag nating hayaan na makat sa atin yung salvation experience na yan. Ang kagaya ni Paul, and dapat yun yung magbibigay sa atin ng kalungkutan, yung mga lost souls. And hindi yung lumimot sa'yo. Kundi yung mga kaluluwa na hindi pa puligtas, yun po dapat ang magbibigay sa atin ng kalungkutan, di ba? Di ba? Pag pupunta tayo, ay sayang, hindi ko na-sharean yun. Di ba? Yan, kaya kung alam niyo po yung kanta po natin kinakanta natin sa songbook, yan, di ba? Pero hindi ko kakantahin. Babasahin ko lang. And sabi ko kantahin namin pero babasahin na lang. Alam niyo po yung kanta na I love to tell the story. Sige, kantahin diba? mo. Kung meron man story na napaganda na ulit-ulitin nating ikwento, walang iba yung salvation experience po natin. Di ba? Maaring kinakanta natin ito pero hindi natin napapansin yung hindi natin napapansin yung lyrics niya, di ba? Yung ang kanta po na ito, I love to tell the story, ginawa po ito na tula. Actually tula ito ginawa siya ni Catherine Hanke, di ba? Pero inayos na lang po ni William Fischer. Yan. Hindi ko alam kung tama yung pagkabagit ko dyan. Basta, yan, siya yung nagbigay ng music. Yan, sabi siya, and I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. O, di ba? Yan, sabi niya, I love to tell the story because I know it is true. It satisfies my longings as nothing else can do. Oh, di ba? Ang ganda nung kanta. Sabi niya, I love to tell the story. It will be my theme and glory to tell the old story of Jesus and His love. Di ba? Yan, ano yung pagkasama natin yung mga friends natin? Pagkasama natin yung mga ka-worksmate natin, ano yung pinagkukwentuhan natin? Diba? Nakasalubong natin yung mga kasama natin yung mga kamag-anak natin, ano yung pinagkukwentuhan natin, 'di ba? Napakaganda na ang kwentuhan natin, ang ikwento natin ay yung gospel. 'Di ba? Yung experience natin about salvation. And sabi diyan sa second stanza, basahin ko na lang ulit. Sorry. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies. Of all our golden dreams, I love to tell the story. It did so much for me.
'Di ba? It did so much for me. Alam po natin lahat, pag nagte-testimony tayo, sasabi natin lahat ng blessings natin nag-umpisa kailan? Noong tayo po ay nakakilala sa Panginoon. And that is just the reason I tell it now today. And so, I love to tell the story. This pleasant to repeat. Diba? Saglit, Ma'am Jenita. Diba yung ano natin eh. Nabibitin sila, kantahin mo daw. Pasensya na at baka maputulan tayo ng mawalan tayo ng internet connection pag kinanta ko to eh. Kaya minabuti kong basahin na lang. Yan. So, this pleasant to repeat. Diba? Kung meron mang paulit-ulit na kwento na gusto nating marinig, na napakaganda na ulit-ulitin natin, ito yung salvation experience natin. Diba? And sabi siya, and what seems, what seems each time I tell it, more wonderfully sweet. Wow. Diba? Habang paulit-ulit na kinukwento, parang nagiging mas ano pa. And I love to tell the story for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. O, diba? And kaya tingnan natin, kapag pag may nakasalubong tayo dyan, or kung may mga kakilala tayo, mga friends tayo, ano po yung story na sinasabi po natin sa kanila? Ito ba yung story ng ano natin? Ito ba yung salvation story natin? O, diba? Or yung mga story na sabi niya yung mga maladramang story. O, diba? Kung meron mang story na paulit-ulit nating sinasabi, kinukwento, and walang iba kundi yung story kung paano tayo maligtas para maligtas din po para po sa kaligtasan din po ng ibang tao. At tandaan po natin, ang soul winning ay sasabihin, ikukwento mo, yan yung natanggap mo, and pinaniwalaan mo, and ito yung pagkamatay, pagkalibing muling pagkabuhay, at pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo. Diba? Pag naikwento natin yan sa ibang tao, yan, sa pamagitan po ng salvation experience natin, maliligtas din po yung ibang tao, yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sa pamagitan po natin, sa pamagitan ng salvation experience natin, makikilala din ng ibang tao yung Panginoon po natin, na pinaniwalaan po natin, tinanggap po natin. And kaya nga paulit-ulit na sinasabi dito sa atin, huwag nating hayaan na maputol sa atin yung kaligtasan. Napakaganda, kagaya ng mga nabanggit ko ng Bible characters diyan, kay Paul, and kay Philip, and kay Andrew, napakaganda na gamitin din tayo ng Panginoon at walang ibang pinakamasaya sa buhay po natin kundi yung ginagamit din tayo ng Panginoon para sa mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. And di ba? Na alam ko na kapag nagsusulwining tayo and meron tayong joy na nararamdaman, di ba? Kapag alam natin na tumanggap yung sinisharean po natin. And sabi ng Bible, hindi lang tayo yung masaya, maging ang kalangitan masaya din. Masaya ka, masaya yung nabahagian mo, masaya ang kalangitan. Di ba? Yan, kaya yan. Huwag nating hayaan na maputol sa atin yan. And yung experience natin, yung salvation experience natin, napakaganda na maibahagi natin sa iba. And ito yung mag-ano sa atin para maging maging on fire tayo sa soul winning. Amen. So yun lang. Ma'am Virgie, baka may gusto kang idagdag. Yun lang yung nakalimutan kong banggitin kanina, yung na-sharean ko ng gospel sa area na naka-wheelchair lang, di ba? Tapos, naka-wheelchair siya, tapos galing yata sa operation din sa spine niya. Yun, hindi na siya makalakad. At bata pa siya, di ba? Sa 30s yung age niya. And, di ba yung ganun, and habang nag-share ka ng gospel sa kanya, yun, makikita mo yung yung kahalagahan na, sabi ko, buti nga hindi siya yung talagang namatay, di ba? At may purpose pang Panginoon sa kanya. And yun nga, yung na-reach out siya ng gospel. So, kaya siya ngayon nag-open ng Bible study sa kanila. Dahil may mga kamag-anak siya dun sa bahay nila. Ayun, so si Brother Meshach ang magba-Bible study. Yung mga ganong experience, pag nakikita mo yung sitwasyon, yung sa kanila, nabavalue niya yung salvation niya ngayon kasi naka-wheelchair siya, di ba? Pero minsan yung iba, ang lakas-lakas nila, tas
'Di ba? Yung iba talagang dahil malakas pa sila, akala nila 'di ba hawak nila yung buhay nila. And talagang parang pakikinggan ka lang. Ayun. So minsan kailangan talagang meron tayong alam mo yun yung tinitingnan talaga natin yung pag-share or siniseryoso. Kasi minsan din, 'di ba, yung pag-share din natin, pagbabahagi din natin ng gospel is kailangan talaga na na-discern mo din yung pag-absorb ng tao, 'di ba? Kung naiintindihan talaga niya. Kaya natin sila binabalik-balikan. So yun lang naman. Kaya yun minsan, Ma'am Virgil, di ba? Yun minsan yung nakakalungkot na bahagi ng buhay ng ibang tao na aantayin pa na may mangyari. Oo, ganun nga Aantayin eh. mong Oo. nagkasakit ka, aantayin mo na... Tapos seryosohin yung diba? gospel. Marami tayong nai-encounter na gano'n eh sa mga napupuntahan natin na kung kaya nung malakas pa, hindi pinapansin yung gospel, tapos kung Tama. kailan nagkasakit, kung kailan nabawasan na ng bahagi ng katawan, and saka na lang tumanggap sa Panginoon. Pero anyways, ang magandang ang magandang part doon ay tumanggap sa Panginoon. Ayun. At merong Importante tumanggap. and merong mga soul winners na kahit nire-reject, tinatanggihan ay patuloy pa rin na nag-share ng gospel. Yan. So, yun. And tanongin natin, mga kasama natin, ano naman ang masasabi nila sa topic natin, extended topic natin about soul winning. At syempre, and uunahin natin, always right. Magandang umaga ulit sa ating lahat. About sa soul winning na topic natin, gawin nating kalakasan ang soul winning. Kumbaga, gawin nating medicine ito ng ating buhay. At yun ay wag nating kalimutan na ginagawa natin to sapagkat tayo ay isang ligtas na tao. Kaya bilang mga ligtas na tao, yun yung responsible natin. Wag nating ipagdamot yung tinanggap natin. Sapagkat isipin natin yung mapupunta pa lamang ng impyerno, 'di ba? Isipin natin na totoo ang impyerno. Isipin natin na someday kapag yung mga taong mga nakakasalamuhan natin at hindi natin nabahagian, balang araw tayo ang sisingilin nila. Kumbaga, wag nating patayin yung konsensya natin. Wag nating hayaan na yung konsensya natin ay mamatay dahil sa katamaran natin, sa soul winning, dahil sa nahihiya tayo dahil sa mga, syempre normal naman na tayo makasalanan. Wag nating hayaan na yung maging hindrance yung ating mga kasalanang nagawa. Sapagkat kung yun din ang tinignan ng taong nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos, ligtas kaya tayo ngayon. Kumbaga, ganun po yung lagi nating ilalagay sa ating kaisipan na nung naligtas tayo, yun yung responsible. Yun yung dapat nating gawin sapagkat yun yung magiging dahilan na tayo ay uminit sa pag-share ng Word of God na dahil tayo ay ligtas. Huwag tayong maging madamot sapagkat masyado ng maraming taong pumupunta ng impyerno. Minsan, tayo dapat ang sisihin doon tayong mga soul winner, tayong mga nakakaalam na ng kaligtasan. Kasi tayo naman yung naging dahilan kung bakit maaaring pumunta yung isang tao dahil nga, dun nga sa katamaran natin. Dahil nga sa, iniisip natin na, hindi ako worthy na mag-soul winning. O, 'di ba? Yung kumbaga ganun, wag nating hayaan na patayin natin yung sarili nating conscience. Ibuhayin natin yung sarili natin. Hindi naman natin laging kasama yung ibang tao. Hindi natin na kailangan ng tao pa para sabihin na para sipagin tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Umpisahan natin sarili natin. Umpisahan natin yung sarili natin na mag-share. Sa biyaya ng Panginoon, yung everyday soul winning, hindi ko naman masasabing dahil sa sariling kalakasan ko. Hindi. Maraming beses din naman po na, na gusto ko rin huminto, ganon. Gusto kong, lagi ko nga sinabi ko nga rin kay Ate Tintin yun na, Ate Tin, ayoko na mag-soul winning everyday. Ginanong ko sa Ate Tin, sabi na Ate Tin, ano ka? Sabi niya, ganon. Mag-soul winning ka, ganyan. Ginanon niya ako. At humingi ako ng sorry sa Panginoon. Kasi, Panginoon, sorry kasi, nagiging madamot ako. Yun. Iniisip ko na magdamot. Iniisip ko na
na nagiging selfish na ako. Kaya yun yung nag-push sa akin sa biyaya ng Panginoon na hindi dapat tayo maging selfish. Sapagkat lagi na lang natin isipin na paano kaya kung di rin tayo nabahagian? Di po ba? Ayan. Paano kaya kung dadating sa point na mamamatay tayo tapos pupunta tayo ng impyerno? Buti sana kung marami tayong buhay eh. Hindi. We have just one life. And isipin natin, hindi lang tayo yung may one life. Yung ibang tao din may one life. Kaya, why not na magbigay tayo ng kahit na 5 minutes lamang. Lagi nating isipin na kahit na 5 minutes lamang na maibabahagi natin yung salita ng Diyos. Kaya, wag nating hayaan na hindi natin maire-revive yung sarili natin. I-revive natin sa pamamagitan ng pag-share ng Word of God. Amen. Kaya, yun lamang iisipin, kahit na kumbaga, minsan kasi yun nga yung sariling mismong Israel natin, doon tayo nahihiyang ibahagi yung Pero, why not na sabihin mo lang, why Jesus came for us? Why Jesus Christ died for us? Yun, daanin natin sa ganun. Hanggang sa dadating na yung na maibabahagi na natin yung salvation. Kaya, yun po, painitin natin yung sarili natin. Hindi na natin kailangan pa ng revival. Kailangan natin yung revival. Pero hindi na natin kailangan pang umabot na after revival tsaka tayo maging soul winner ulit. Hindi. Ngayon pa lamang, painitin na natin yung sarili natin sa pag-share ng salita ng Diyos. At lagi nating isipin na hindi dapat tayo maging selfish bilang mga ligtas na tao. Kundi, dapat tayo ay maunang magpapakita na may pagmamahal tayo sa kaluluwa. At yun lamang po, and to God be the glory. Amen. Ma'am Rubenay. And po, totoo po yung mga sinasabi po nila, na yun nga po, na hindi tayo makakapag-share kung hindi po natin na-experience. Po? At kwento ko lang din yung karanasan ko nung nasa Thailand po ako. Kasi po, doon sa Thailand, kahit gusto mo mag-share, ay hindi ka nakakapag-share. I mean, kasi may language barrier ba? Hindi ka nila naiintindihan. Kaya sabi ko, nag-pray talaga ako nun. Sabi ko, Lord, dito niyo po ako dinala. Kaya, ang ginawa ko po nun ay, inaral ko po yung, kasi may Thai pastor po doon. Binigyan po kami ng Thai na tracts. So, yung ginawa ko po, inaral ko po yung tracts. Parang meron ako dito. Punan mga Thai. Ito po yung tracks ng Thai. Po. At inaral ko po talaga ito. Nag-aral ng Thai. Para makapag-share po ako. At yun nga po. Bawal din po kapag nahuli ka po doon. Bawal. Actually, doon po kami nag-share sa park. Every Saturday po yun, nag-share po kami doon. Tapos, pag nakita po kami ng guard, lagi kaming pinapagalitan ng guard. Sabi, bawal yan kasi nakakasira. Ayaw na ng mga tao na pumunta dito. Gumaganon sila. So, yung ginagawa po namin, pag wala yung guard, tumatakbo kami sa mga tao na sinishare po namin. Tapos, meron pa po sa school ko na naranasan ko din po. Nagbigay po ako ng mga tracts sa mga estudyante ko or sa co-teacher ko. Tapos sabi po, na yung isang co-teacher ko, binigay niya po doon sa madre. Sabi mo nung madre, huwag ka nang mag-share ng ganyan kasi mali naman yung turo nyo. So, yung ginawa ko po, gumawa po ako ng PowerPoint para po ma-share ko sa mga estudyante ko. Ang ginawa ko po, gumawa ko ng PowerPoint. Tapos, kapag mag-isa ko lang na nagtuturo, linalak ko yung pinto ba para walang makapasok. Tapos, doon ko po sinishare yung Word of God sa kanila. Kaya, yun po. Kasi yun nga po yung sabi nila na pag nakikita mo yung mga tao, nandun yung burden mo ba? Na nagkakaroon ka ng compassion. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dinala niyo po ako doon at hindi man lahat ng tao doon, pero ginamit
ako ng Panginoon para i-share po yung Word of God sa mga Amen. estudyante ko. At yun lamang po. To God be the glory. Oh, pastor's Amen. wife. Yun talaga. Our salvation experience is compelling us, di ba? Kung meron ka talaga na experience, hindi mo talaga mapigil yung sarili mo para maibahagi din sa ibang tao. No matter what, di ba? Yung gagawin mo talaga yung gagawin mo yung lahat ng paraan and para lang maibahagi sa kanila kung Amen. ano rin yung natanggap mo. And yan. So, dito po tayo sa Google Meet, Ma'am Sabel. Pero before that, alam niyo po yung isang preacher, isang American preacher na sabi niya isang bagay na nakakatuwa dito sa Pilipinas ay yung mag-share ka na hindi ka pinagbabawalan. At unlike sa ibang tao na ibang bansa na kapag nakitaan ka lang na may hawak na Bible nag-share ka, huhuliin ka. Dito sa Pilipinas, parang wala pang ganun di ba? Yan, very free po tayo na mag-share ng Word of God. Yan, kaya i-take po natin yung opportunity na ganun pa yung Pilipinas ngayon, okay? Baka darating yung isang araw na ipagbabawal din tayo na mag-share ng Word of God, di ba? Yan, kaya let's mag-double time para i-reach yung mga lost souls. And Ma'am Isabel, ano naman po yung masasabi po ninyo sa ating pinag-uusapan ngayon? Good morning ulit. Nagpapasalamat ako sa salvation na aking natanggap. Wow. Nagpapasalamat ako sa sa palaging pagpe-preach or pagpapaalala ni Pastor sa soul winning. At doon ako natututo, and then doon ako nagkakaroon ng confidence and courage hanggang naging instrumento ako para ma-share ko sa kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, and sa iba dito sa work. Yun lamang po, and to God be the glory. Wow. Amen. Amen, Ma'am Isabel. Ma'am Geraldine, ano naman po ang masasabi po ninyo? Ito po is yung wag po mainly talaga lahat ang soul winning po sa atin kasi ano po, yung hindi sa obligasyon po kundi para sa akin po is passion po talaga siya na yung bigay ng Diyos po sa'yo. Tapos kasi sa mundo ito marami nang nawawala po. So tapos wala kang maiwan magandang alaala man lamang. Yan po. And napakaganda na mag-iwan tayo ng sa ibang tao, alaala kung kung maaalala ka man ng ibang tao, maaalala nila na ikaw yung ginamit ng Panginoon para makakilala sila sa Panginoon. Amen. Sir Mark. And Sir Mark. So, ayan, good morning po sa ating pong lahat. At yun nga po, yung topic natin is all about soul winning and discipleship, na kung saan, tama po yung sasabi natin mga host, na kung saan dito sa ating bansa is free tayo na mag-share ng Word of God. So, take natin yung grab natin yung opportunity na mapag-share ng Word of God kasi sa ibang bansa, kagaya nung si Minister Ruby, na kung saan pinagbabawalan sila. Pero tayo, since na tayo dito ay since na tayo po dito ay free pa yung salita, makapag-share ng salita ng Diyos, grab natin yung opportunity, especially tayo mga working single. So yun lamang po. Amen, Sir Mark. And siya po ang pinakagwapo namin dito sa studio. Dahil nag-iisa lang po siya. Yan, so napakaganda po yung narinig natin mula sa mga kasamahan po natin. Ano po? Yan. And sa mga nasa Facebook Live naman po, kung mayroon mo kayo nais idagdag, yan, wala naman pong masama kung i-comment nyo po yan. Yan. So, yun po. Diyan po nagtatapos yung ating morning devotion. And ganun din sa mga nais ko lang batiin yung mga nasa Facebook Live na hindi po natin nabati kanina. Yan. Sir Erwin, good morning sa inyo dyan, yung mangga namin. Ganun din ka sa Sir Gilbert Hofer, Ma'am Julian Bulyago, kay Ma'am Maricel. Good morning sa iyo, Ma'am Maricel. Ganun din kay Ma'am Mercy Cacho. Ganun din kay Ma'am
Grace Cacho. And ganun din po kay Sir Daylan. Daylan Blake. Ayun. And so, kung meron pa pong nanonood dyan na hindi po namin nabate dahil hindi po kayo nag-comment. Ma'am Elizabeth pala, good morning po sa inyo. Ganun din kay Ma'am Vicky Paharilyaga, good morning po sa inyo. At sa lahat po ng Ma'am Raquel, good morning po dyan sa Cagayan. And so yun. At kagaya po ng sinabi po ni Pastor kahapon sa kanyang announcement, yan, wala po munang saturation ngayong umagang ito dahil iba Bible study po natin. Puntahan po natin mga Bible studies po natin. At kapag natapos po tayo ng maaga, sa mga gusto pong sumama sa revival po doon sa kila Pastor Roland, dito po sa may La Union, yan ay dapat po before ba, sir? Before 3 o'clock, andito na po kayo kung gusto nyo pong makasama sa revival sa La Union. Pero siguraduhin po natin na natapos po natin yung mga Bible studies po natin. So yun, at wag po natin kalimutan mag-tune in sa lahat ng mga programs po natin and lalo na sa mga morning devotions po natin. Bukas po, pagmamahal ng isang ina, and then sa Saturday, my family first. Ayun po, saan po nagtatapos ang ating morning devotion. And so, Ma'am Kiray, sa wakasan mo tayo sa panalangin. Maraming salamat, Lord, sa inyo pong katapatan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa natapos po na aming devotion. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang po namin ito narinig, but help us, O Lord, na pagyamanin ito sa aming buhay, sa aming puso, at may apply po namin ito, Panginoon. At kayo po, Panginoon, kayo po sana, Lord, ang manguna sa buong araw po na aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng wisdom and strength po, Panginoon. At kayo po lamang ang aming glorify sa aming buhay, Panginoon. At patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you, everyone, and have a nice day ahead. Thank you. Bye. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He
protect you. Oh,